upod sa sining santos nga misa ang mga masunod nga mga intensyones. Misa pasalamat, ginahalad sa ang Kanyaman family, Abiday family, Gage family, Galanto family, Ebro family, Abiartas family, Hasildo family, Lambuson and Francisco family. For the birthday of Jocelyn Busayong. Para sa maayo kag matawhay nga panakayon ni John Paul Gage kag Paul Galanto. Para sa madasig nga pag-ayo ni Heidi Galanto kag Luz Viminda Francisco. For the special intention of Miraculous Medal Apostolate. Pangamuyo para sa bukasyon, Nanday Brother Arvel, Shuko, Q, kag Brother Jeff Aaron. Para sa kaluwasan, kagiya ni Dr. April Rose Amihan. Para sa kapawayan sa mga kalagnanday, Meleton, Salvacion, Romeo, Elma, Anaklito, kag Rosalina Kanyaman, Condrado, Lilia, Roberto, kag Luz Granzo, Carmelita Patiek, Raimundo Hoxon, Hermogena Medianero, Beatriz Hamerlan, Rodolfo Robles, Salvador Gage Sr., Emelio Cabajo, Maria Nieves Dome, Romeo Saroca, John Kevin Bucais, Melchor Francisco Sr., Teopisto Dedase, James Rojas, Baby Angel Salazar, Hermione Tikyo, Oscar and Leticia Alayon, Johnny Amihan and Nick Aaron, Cynthia Ebro, Alan Tanlangit, Mona Cook-Taruk, Castillo Velez, Nestor Gabalda, Iluminada Villanueva, Lucas and Rebecca Luxin, Father Rani Mahumot, Steve Tanlangit Jr., Letty Tanlangit, Steve Tanlangit Sr., Sister Mode Sucaldito, Father Tim Surajades, Julieta Senarosa, Enriqueta, Dolores, Segundino, Delphine, kag para sa tanan niya mga kalag sa purgatorio nga padayon nato niya ginapangamuyuan. Maayong aga sa tanan, mga utod kay Kristo. Subo nga aga, nagatipon kita bilang isa ka pamilya sa pagtuo para selebrahon ang kapiyastahan nanday Santa Marta, Santa Maria, kag San Lazaro sang Bitanya. Ang Hunyo 29, ginpili sang aton anay, mahal nga Santo Papa Francisco, bilang adlaw sang paghandom sa tatlo ka mag-ulutod na ginapalangga gid ni Jesus, Santa Marta, Santa Maria, kag San Lazaro. Sila nagaistar sa Bitanya, malapit lang sa Jerusalem. Sa ilabalay, si Jesus nakabatsyag sang kalinong, pagigugma kag pag-ayo. Si Marta nagserbe kag nagalagad sa iya. Si Maria nagpamati sing malawig sa mga pulong ni Jesus, kag si Lazaro ginbanhaw ni Jesus halin sa kamatayon. Isa ka milagro nga nagapakita nga si Jesus ang kabuhi kag kabanhawan. Sang una lain-lain ang piyesta sang tagsa sa ila. Pero karon, ginhiusan na ini sa isa lang kaadlaw, ang Hulyo 29, bilang simbolo sang ila pagkaisa, bilang pamilya kag pagtuo kay Jesus. Sa sining panahon nga madamo sang pagtilaw, pagbag-o, bag-o sang klema, kakulang kag kabudlayan, magpangamuyo kita sa ila nga magabulig sa aton, maggiya kag magpalig-on sa aton pagtuo. Subo nga may kalipay sa aton tagipusoon, umpisahan naton ang santos nga misa, upod sang aton celebrante, Reverendo Padre Hazel Asidilia sang Patsyem, sing may kalipay palihog magtindog ang magupod sa panugod niya ambahanon. Come to the feast of heaven and earth, come to the table of plenty,
Sa ngalan sang Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagsilibrar sining balaan nga misteryo. Nagakompisar ako Sa Dios nga makagagawom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kinakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala. Tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Mga muyo kita, o gamahanan kag walay katapusan nga Dios, ang imo anak nagdayon sa balay ni Santa Marta. Paagi sa iya isini nga pag-ampo, itugot nga mag-alagad kami sa amon mga utod subong kay Kristo. Kag mabato nimo kami dira sa imo balay sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palig maglingkod ka mamati sa mga pulong sang Dios. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sinulatan ni San Juan. Mga hinigugma, magigugmaanay kita, tungod kang gugma nagalin sa Dios. Ang bisan sino nga nagaygugma, anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang bisan sino nga wala nagaygugma, wala makakilala sa Dios, kaya ang Dios gugma. Sa sini nga paagi, ginpahayag sang Dios ang iagugma sa aton. Ginpadala niya ang iabugtong anak sa kalibutan. Agud may kabuhi kita paagi sa iya. Amo ini ang gugma, ini tungod kay nagigugma kita sa Dios, kundi nga ang Dios nagigugma sa aton, kag nagpadala sang iya anak, agud sa paagi sa iya, mapatawad ang aton sala. Mga hinigugma, kung amo ini ang pagigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. Wala gising isa nga makakita sa Dios. Pero kung nagigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton, kagaya gugma na himpit sa aton. Sa sini nga paagi, aton napatod nga kita magakabuhi sa Dios, kag siya nagakabuhi sa aton. Tungod kag ginatag niya sa aton ang iya espiritu, kag nangita naton sa pagsugid nga kita, iban nga ang amay, magpadala sa iya anak, nga mangin maluluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nagatuad, nga sa Jesus ang mga anak sang Diyos, ang Diyos nagakabuhi sa iya, kag siya nagakabuhi sa Diyos. Kag kita mismo, makakilala,
nga nagatuo nga ang Dios nagahigugma sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Sa gihapon makapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Dayawon ko siya tungod sa iya mga binuhatan. Gabay ang mga gapigos, magpamati kag magkalipay. Ibantala ta ang pakadako sang Ginoo. Dayawon ta sing tingob ang iya ngalan. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, kag ginsabat niya ako. Ginkuha niyang tanan ko nga kahadlok. Ang mga napigos nagasalig sa iya, kag nagalipay sila, hindi gid sila mapaslawan. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Ang makaluluoy nagapanawag sa iya, kanagsabat siya sa ila. Ginuwas niya sila sa tanan nila nga mga kalatan. Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa tanan na nagatahod sa iya, kag iya sila ginuwas sa katalagman. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Tilawi kag tanawon ninyo kung daw ano kaayong Ginoo. Bulahan ang tao nga nadagaw sa iya. Tawaran ninyo ang Ginoo. Tanan kamo nga iya mga tao, kag ang nagatawod sa iya, hindi mawadan sang tanan nilang nga kinahanglanon. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Bisan pa ang leon ginakulangan sing pagkaon kag ginagutman. Pero ang nagatuman sa Ginoo, hindi gid makakulangan sang maayo nga mga butang. Kari mga abyan ko, kapamatanon, pamatiin ninyo, kag tudloan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Palihog magtindog. Itugyan ang inyo kagalingon sa Ginoo, kag batunan ninyo ang pulong nga iya ginatanom sa inyong mga tagipsuon, nga sarang makaluwas sa inyo. Ginoyara sa inyo Kagyaraman sa imo. ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo Ginoo. Madamo nga mga Hudyo ang nag-abot sa paglipay kay Marta kag kay Maria tungod sang pagkapatay sang ila utod. Sang pagkabati ni Marta nga nagapadulong si Jesus, nagwa siya sa pagsugata sa iya. Pero si Maria nagpabilin sa balay. Nagsiling si Marta kay Jesus, Ginoo, kunyari ka lang, diri wala kuntani mapatay ang akon utod. Pero nahibuluan ko nga bisan subong ang Dios magahatag sa imo sang imo ano nga imo pangayoon. Si Jesus nagsiling sa iya, mabanhaw ang imo utod. Nagsabat si Marta, naibaluan ko nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw.
Si Jesus nagsiling sa iya, Ako, amo ang pagkabanhaw, kag ang kabuhi, ang nagatuo sa akon, bisan pa nga mapatay siya, magakabuhi. Kag ang nagakabuhi, kag nagatuo sa akon, indi gid mapatay. Nagatuo ka bala sini, nagsabat, Oo, Ginoo, nagatuo ako nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Dios, nga magakari sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayahon ka o Ginoong Heso Kristo, pariug maglingkod para sa humilya. Mga hinigog ako mga kauturan, maayong aga. So, again, subong na adlaw, kapistahan po ni Santa Marta, Santa Maria, kag San Lazaro. So, si Marta po ang magulang. Ang ikaduha ay si San Lazaro. Ang manghod, si Maria. Itong Maria na ito, ayon po sa mga Bible scholar, the same Maria as Mary Magdalene. So, bakit po naging Magdala na si Mary sa Bitanya? Dahil itong mag-ulutod na ito ay mga manggaranon. Sila yung nagabulig sa aton Panginoon kag sa mga apostoles. Siguro may balay sa Bitanya, yara din balay doon sa Magdala. So, Magdalene. So, yun po ang kwento. So, sila po ang friend ni Jesus. And then, sila din ay friend ng aton Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, kapag mag-devotion ka, ano ibig sabihin? Abyan mo ang aton Panginoon at abyan ka rin sa aton Panginoong Hesus Kristo. Nagabulig. So, yun po ang mag-ululutod na ito. Nagabulig sa aton Panginoong Hesus Kristo. So, si Mary Magdalene, ang tinaguriang what we call prayer, samantalang si Marta ay work. So, we need dalawang butang para makasunod ka sa langit. Prayer and work. So, contemplation and mission. No? So, ministry, active. So, yun po ang ibig sabihin, active sa aton pagtuo. So, si Marta. So, kaya nga, listening and speaking. Kaya nga, ayon sa gospel, si Marta ay active talaga, nagkuha sa balay. Samantalang si Mary, nandoon lang sa balay. Okay, ayon po sa last Sunday's gospel, si Mary na minaw sa aton Panginoon. Samantalang si Marta, nandoon sa kusina. Pero Mary chose the better part, Mary Magdalene. Why? Because of the presence of the Lord and listening of the Word of God. Kaya nga kapag naghigugma ka, dapat in order. Taas gid ang Dios. Okay, so love God with all your mind, with all your heart, with all your strength, so that your soul will be united with God. And the second is this, love your neighbor as I have loved you. So yan po ang order, in that order. Kaya nga sa misa, ganoon din po ang flow. Number 1 is liturgy of the word, listening of the word of God. So first part. The second part is samba, simba, worship sa Jesus in the form of bread. No, so yun po ang ibig sabihin, paghigugmas ng Diyos. And then po, the concluding part, yun na po ang mission. Go in peace. And what is peace? Harmony with God. Bakit yara ka harmony? Dahil taas gid ang Dios sa imo kabuhi. Naminaw ka sa pulong, and then ang pulong nagkakatawang tao na siyang sinasamba mo. And then po, iyon na po ang tinatawag mong harmony, mission. So, yun nga po, taas ang Dios, pinakataas gid, worship God. Ikaduha ay ang tao, human dignity. Ang sidalom, butang, mga bagay. So, in that order, yara ka peace. Kaya nga, si Marta, binaliskad niya. Ang ginaunan niya ay butang.
nako, naghahanda siya sa kusina, doon siya nag-anxiety, worry, stress, wala siya pakigdait. So dahil nga, ginuna niya ang mga butang. While si Mary chose the better part, listening to the Word of God. Hambal nila, kung nag-obra ka lang sa imong kaugalingon. Pero kapag nagapangamuyo ka, ang Diyos mag-obra sa imo. Yan ang tinatawag ting harmony with God. Taas gid ang Dios sa aton kabuhi. So subong nadlaw ito pong ebanghelyo sang pagkabati ni Marta na nagapadulong si Jesus, nagwa siya sa pagsugata sa iya. Ibig sabihin ay talagang si Marta ay active sa kanyang pagtuo. So nakakabati pala sa tingog sa aton Panginoon, excited na siya. Pero si Maria, nagpabilin. Minimisyon naman si Maria. So bakit po? Dahil yun nga po ang tinatawag ting prayer, contemplation. And then po, nagsiling si Marta kay Jesus, Ginoo, kunyari ka lang diri, wala kung tani mapatay ang akon utod. Medyo nagkaakig si Marta. So, ginbasol niya ang iya Panginoon. Kung tani, kung nandito ka, hindi mapatay ang utod na si Lazaro. So, ginbasol niya. So, minsan ay ganoon ang aton pagtuo, magabasol sang Dios. Parang hindi ka pinapakinggan. Parang wala ka ng paglaom. So, yun po ang nangyayari kay Marta. So, parang wala akong paglaom. Kasi di mo ako pinapakinggan. 4 na adlaw na, 4 na araw na, baho na, nalibing na si Lazaro, ang friend mo na utod ko. So, yan po ang sinahambal ni Marta. So, Ginoo, kunyari ka lang diri, wala kung tani mapatay si akon utod. Pero, hambal niya, pero, nahibaluan ko nga bisan subong ang Dios magahatag sa imo sang bisan ano nga imo pangayoon. Pero naibaluan ko nga bisan subong. So kahit nawala ng paglaom, yara pa. Yan po ang nature ng pagtuo. Persevering faith. Hindi lang siya initial faith, kundi persevering faith na sa kabila ng walang nakapaglaom, yara pa, bisan subong. Alam ko na ipagkaloob ng Diyos ang imo mga pangamuyo. Pero si Marta, defective ba ang kanyang pagtuo? Kasi para sa kanya, si Jesus ay mediator lang. Sinabi dito, pero naibaluan ko nga bisan subong ang Dios magahatag sa imo sang imo nga imo pangayoon. Mediator lang siya. So defective ang faith ni Marta. So andin po ang sabat ni Jesus. Si Jesus nagsiling sa iya, mabanhaw ang imo utod. Nagsabat si Marta, naibaluan ko nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw. Yes, Lord. Pero dugay pa yun. Katapusan na adlaw pa. Katapusan pa. Alam ko ina, pero dugay pa ang pagkabanhaw. And then, si Jesus nagsiling sa iya, ako, amo ang pagkabanhaw, kag ang kabuhi. Ano yung pagkabanhaw? Hindi inadugay pa. Subong na. Ako ang pagkabanhaw. Sa makatuwid, kapag yara si Jesus sa imo kabuhi, yara na pagkabanhaw. Okay, so yun po ang hambal ni Jesus. Ito na ako, ang pagkabanhaw. Kag ang kabuhi, ang nagatuo sa akon, bisan pa nga mapatay siya. Ano ina? Bayo. Ano ibig sabihin ng bayo? Birth certificate, biodata. So, ang kabuhi na material, physical. Ako, ang nagatuo sa akon, bisan pa nga mapatay siya, magakabuhi. Ano ina? Divine life. So, ang sabihin ng divine life, yara sa aton kabuhi. Kaya nga, 2 beses po tayo na isilang sa aton kabuhi. Number 1 is birth certificate. Yan po ang happy birthday. Ang ikaduha,
yung tinatawag na baptismal certificate, holy birthday. So, yung bio, happy birthday, birth certificate, ay hanggang patyo lang siya. Pero, yara po, hindi lang po bio, yara po Zoe, Z-O-E. Ano ina? Divine life, pagkabanhaw, buhay sang Dios, life of grace ang aton kabuhi. Kaya nga, ang hambal ni Jesus, kag ang nagakabuhi, kag nagatuo sa akon, hindi gid mapatay. And then po, nagatuo ka bala sini? Doon na po, na perfect ni Marta ang kanyang pagtuo. Nagsabat siya, "Oo, Ginoo, nagatuo ako nga ikaw amo ang Kristo." Oh, Kristo, Diyos na, ang anak sang Diyos nga nagakari sa kalibutan. Wow! Kung wala si Marta, hindi natin mahibulaan kung ano ang pagkabanhaw. Pero dahil kay Marta, nahibulaan natin ang pagkabanhaw. Si Mary Magdalene, saksi siya sa pagkabanhaw, pero ang explanation po ng pagkabanhaw dito po sa kay Marta. Okay? So mahalaga ito sa aton pagtuo, dahil ang itong pagtuo po ay nakasentro din po sa pagkabanhaw. Kasi kapag walang pagkabanhaw, o bakit magsimba ka? Pagkatapos ng lahat, mapatay ka lang. Ang kabuhi mo hanggang patyo lang. Di na kinakailangan ka magsimba. Pero dahil yara po kabanhaw, yara po divine life, yara po Zoe, life after death, kaya nga nagasimba ka. Okay? Nagatuo ka na si Kristo po ang pagkabanhaw. Ang nagakaon sa akong lawas ay hindi na mapatay. Iyan ang pagtuo ng tatlong mag-ululutod. So kaya nga sila po ay tinatawag na friend. Dahil friend, alam nila kung ano po ang kaibigan nilang si Jesus. Kaya nga, ito po ang lesson sa aton gospel sa kapistahan ni Marta. Of course, naging kasama na po si San Lazaro kag si Santa Maria dahil ito po ang perfect na example sa isang pamilya na nagatuugid sa atong Diyos. And then po, ang lesson na sa kabila ng tinatawag na mawalan ka ng paglaom dahil hindi po napakinggan ang imo pangamuyo. 4 days na. 4 days. Pero bahaw na yan kasi one day pa lang, 12 hours, 24 hours, wala na, bahaw na. 2 araw, 3 araw, wala na, naagnas na. Pero dahil yara po, pag muli pong pagkabuhay, ipakita ko sa imo, ako ang Diyos, ako ang buhay, ako ang pagkabanhaw. Mabuhi ang imo, utod na si Lazaro. Nabuhi nga, 4 na araw na. Pero yung 4 na araw, patay pa rin siya nga dahil ito po ang paglalarawan sa ultimate na resurrection sa second coming. So, ibig sabihin, ang Diyos, si Jesus, yara kapangyarihan about death. So, kaya nga wala na kapangyarihan ang kamatayan dahil yara po pagkabanhaw. So, yan po ang lesson. Sa una, yara kita paglaom. And then po, persevering faith. And then po, sa kabila ng minsan ay nagtatampo ka sa Diyos or what we call nanghihina ka na. Pero dahil nga active ka, katulad ni Marta, iyon nga po, ang imo pagtuo naging active, yan nga po, ay pinupuno ito sa ating Panginoon at naintindihan ni Marta kung ano po ang iya pagtuo. Oo, Ginoo, nagatuo ako nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Dios nga nagakari sa kalibutan. Magtindog ang tanan, pangamuyo. Hinigugma. Mga moyo kita sa Ginoo nga maluluyon nga naghatag sang panimalay sang Bitanya bilang ihimplo sang pag-alagad, pagtuo kag paghigugma ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa aton mga lideres sa simbahan, sa aton Santo Papa nga si Leo,
sa aton arsobispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga pare kag diakono, nga hindi lang magwali sa pagigugma, kundi magpakita man sang matudtuod nga kaluoy, kag pagpalangga, agud sila man makabaton sang bugay sang kaluwasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa managaatipan sang ila pamilya, kag sa mga nagaalagad sa mga masakiton, pigado, kag may kakulangan, nga kabay pa magpadayon sila sa malipayong pag-alagad kag paghatag sang ila kaugalingon nga may pagigugma. Magpagamuyo kita sa Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa managaantos sang kabudlayan kag kabalaka sa ila pamnimalay o kontrabaho, nga kabay pa mahibaluan nila kung mas importante sa kabuhi, agud malikawan ang wala pulos nga kabalaka. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga tawo nga pareho kay Santa Marta, nga mabinuligon, kay Santa Maria nga maalam magkamati sa pulong sang Ginoo, kag kay San Lazaro nga masinulundon sa tingog ni Jesus, kabay pa nga sundon naton ang ila ehemplo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa aton parokya, nga magpadayon kita sa pagtubo bilang isa ka lawas, puno sang pagtuo, paglaom, kag pagigugma. Samtang nagaalagad sa aton isig katawo nga nagakinahanglan. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga kamerero kag kanyaman family, nga mapisan sa pagatipan sa mga larawan ni Santa Marta, Santa Maria, kag San Lazaro, kabay pa magpadayon ang ila pag-alagad kapag halad sang ila panahon para sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga madinalagon nga handom sang aton komunidad kag sang aton tagsa personal nga mga pangamuyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Iupod man naton sa sining santos nga misa para sa kapawayan sang kalag Nanday Wilfredo P. Sangkada kag Benvenida P. Sangkada. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, ginbuot mo nga ang tanan maluwas kag wala sing may madula. Pamatii ang mga pangamuyo sang imo katawuhan. Tuy-tuyi ang lakat sang kalibutan sa imo paghigdait, agod ang imo simbahan mag-alagad sa imo nga may kalidong kag kalipay. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Paliog maglingkod yung magupod sa pagpakighalad. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things I hold, and all I own are thine. Thine was the gift to thee. I all resign to thou direct, and govern all and sway to what thou wilt command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow, this make me reach, all else will I forego. Paliog magtindog.
Magpangamuyo kamo, mga utod, agud, ang akon, kag ang inyo sakripisyo, mahamot ang sang Dios, amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan kagahimayaan sang iyang adan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya ang Santa Iglesia. O Ginoo, amon ginbantala ang mga katingalahan nga imo ginhimo sa imo mga santos, subong nga imo ginbaton ang ila mahigugmaon nga pagtatap. Bato naman ang amon pag-alagad sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kalawasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo, santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa pagpanaksi sang imo mga santos, imo ginabag-o sing walay untat ang imo simbahan kag sa sini nga bagay ginahatag mo sa amon ang maathag nga pamatuod sang imo paghigugma. Pagi sa ila mga pagsulundan, ang mga santos nagapabakod sa amon, samtang nagakabuhi kami diri sa duta. Kag nagabulig man sa amon, paagi sa ila mga pagampo, agod madangat namon ang kaluwasan. Gani, amon ikaw ginabansag sing masinadyahon upod sa mga angheles, sa mga santos nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga ehersito, napuno ang langit kag duta sang imong himaya. Hosana sa kahit taasan, daya mo nang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana sa kahit taasan. Santos ikaw nga tuod, o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang imo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo. Kag iya ini ginpanagtag sa mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Sobong man pagkatapos sang panihapon, iyaging kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag ya ini ginpanlibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan niyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon, O Ginoo, ang imo kamatayon, kagamon, ginabahan
Kani umay, amon ginahalad sa imo, inintinapay sang kabuhi, kag iningkali sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon, sang handumanan, sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluy kami, nga ang Espiritu Santo, magpahiusa sa amon, nga nagaambit sa lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan, nga nalaplag sa bugos nga kalibutan. Hingpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leo, sa amon Obispo nga si Medipel, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan, nga may paglaom, nga babanhaw sila. Dumduma man ang tanan, nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaliman kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios. Upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo, O Dios, amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen, 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 amen. Palihog man tindog. Tungod kay ginsugos ang aton manluluwas, mga moy kita sa dako nga pagsalig suno sa gintudlo sa aton. Amay namon yayara ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, silid sang sa langit, hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalawon. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing paghigdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang ahom kag ang himaya sa mga tuig.
Ginoong Hesus Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghigdait, ginabilin ko sa inyo, ang akong paghigdait, ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kunya pagtuo sang imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghigdait kag paghiusa, ikaw ganaga kabuhi kanaga hari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghigdait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Maghatag ay kamo sing paghigdait. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sang mga sala, sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sang mga sala, sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, na nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, atagan mo kami, sing paghidait. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa bangkiti sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon tuluyan. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag mag-aayong akon kalag. Kabay nga lawas kadugo ni Kristo magdala sa akon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Mamasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya'y ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka.
Palihog magtindog. Mga muyo kita, o Dios nga amon amay, kabay, nga ang amon pag-ambit sang lawas kag dugo sang imo anak, magapalayo sa amon sa mga butang nga umalagi, agod nga suno sa pagsulundan sang imo mga santos, Marta, Maria kag Lazaro. Makaalagad kami sa imo diri sa duta, paagi sa matuod nga paghigugma, kag magkalipay kami sing dayon sa imo langiton nga puluyan. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod. Palihog magluhod. Pangamuyo sa mga santos nga Sanday, Marta, Maria, Lazaro, sang Betania. O Dios nga amay namon nga langit nun, ngang imo anak nga si Jesucristo, nakabaton sing pahuway, kag paghaylo sa balay, nanday Santa Marta, Santa Maria, kag San Lazaro sang Betania. Tagai kami sing kabubuton, nga maghigugma sa imo. Abrihi ang amon tagipusoon, agod mabatian ka. Kagligo na ang amon mga kamot sa pagalagad sa imo, paagi sa pagserbisyo sa iban, tungod kay Kristo. Makagagawom nga Dios, amay namon nga langit nun. Nga ginabindisyonan ang balay nanday Lazaro, Maria kag Marta sa Betania, sa pagupod mismo sang imo anak. Ihatag nga pareho kay Santa Marta. Matutom kami nga mag-alagad kay Kristo sa pagserbisyo sa amon isikatawo. Pareho kay Santa Maria, kami magpamati sa iya pulong, kag magtubo sa iya pagigugma kag grasya. Kag pareho kay San Lazaro, kami mabuhi liwat, halin sa espirituhanon nga kamatayon, padulong sa kabuhi nga bag-o kay Kristo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo kag sa Espiritu Santo, isa ka Dios sa walay katapusan. Amen. Sa siningabahin, ang may mga kandila, palihog maglinya sa likod. Pangamuyo para sa paghalad sang kandila. Ginoo nga gamhanan kag maluluyon. Ginapalapit namon sa imo ang amon mga kandila. Simbolo sang amon pagtuo kag handom nga magpabilin nga nagasiga sa pag-alagad sa imo. Paagi sa panabang nanday Santa Marta, buligi kami nga mangin masinulundon sa pag-alagad, kag matinumanon sa amon katungdanan. Paagi kay Santa Maria, tudloi kami nga mamati sa imo pulong, kag itipon ini sa amon tagipusoon. Paagi kay San Lazaro, paligo na ang amon pagtuo sa kabuhi nga wala sing katapusan, nga ginahatag sang imo anak nga si Jesus. Kabay nga ang amon tagipusoon, magdanag pareho sang kandila, kag ang amon kabuhi, magpamatuod sang imo presensya sa kalibutan. Amon ini ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga amon Ginoo. Amen. You
are truly blessed, you who fed the Lord when weary and forlorn. Blessed are you who serve the Lord's needs. You with whom he shared his wondrous deeds. You to whom he bare his broken dreams are truly blessed. You whom Jesus sought before his lonely end. Blessed are you whom Jesus called his friend. And so we pray now and always that we might serve the Lord as selflessly, by feeding those in need, their wants making our own. In our hearts may Jesus find a home. You beg the Lord to raise his you are deaf, he would amend. Are truly blessed, you whom Jesus heard say you are the Messiah, the Son of God who comes into the world. And so we pray now and always that we might serve the Lord as selflessly, by feeding those in need, their woes making our own. In our hearts may Jesus find a home. Sa liwat, maayong aga sa tanan. Final blessing pa. Yung mga nagdidebosyon dito po sa harap para ating i-bless. Para makumpleto. Light, candle, tapos salt. Yara po sa holy water ang salt. I-bless ang pamilya. Ang ginoyara sa inyo, Agyara man sa imo. magduko kag magpangayo sang bendisyon sang Dios. Ang Dios amo ang himaya kag ang kalipay sang tanan niya nga mga santos nga ang ila handumanan aton ginasaulog karon nga adlaw. Kabay nga kamo bendisyonan sa gihapon. Amen. Amen. Kabay nga ang mga pangamuyo sang mga santos Marta, Lazaro kag Maria magluwas sa inyo sa tanan nga mga kalautan. Amen. Sa karon nga panahon kabay nga ang ila balaan nga pagkabuhi magliso sang inyo panghuna-huna sa pag-alagad sa Dios kag sa isig katawo. Amen. Ang Santa Iglesia sang Dios nagakalipay nga ang iya mga santos nakadangat sa nasa ila langit nga puloy-an kag nagapahuway na sa paghigdait. Kabay nga maambit man ninyo ang tanan nga kalipay sa balay sang aton amay. Amen. Amen. Kag bendisyon kamo sang Dios ka makagahom sa tanan, Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, lakat kamo sa paghigdait. Salamat sa Diyos.